Kaya nakakalungkot lang guys yung mga nangyayari sa iba nating mga kababayan, yung mga nangangarap lang mag-abroad, yung gustong magkaroon ng trabaho. Pero grabe ang nangyayari sa kanila at grabe yung pinagdadaanan nila. Nakakagalit din yung mga agency na mukhang pera. Paalala ko lamang po sa lahat ng mga nagmamadaling mag-abroad. Ito po ay hindi na bago sa mga natatanggap po naming reklamo. Nakatanggap po kami ng panibagong reklamo ngayon, 4 na araw pa lang ni OFW sa bansang Saudi Arabia. Pero nagrereklamo na po siya. Bakit? Dahil daw po yung pinangako ng kanyang agency, dahil meron siyang agent doon, ang pinangakong trabaho ay cleaners. Pero pagdating po sa bansang Saudi Arabia, ang naging trabaho niya ay DH. Tinanong po namin siya kung ano ang kontrata niya at kung ano ang visa niya. Ang sabi po niya, ang kontratang pinirmahan po niya ay DH. Visa din niya ay DH. So, walang problema. Kasi pag nagreklamo po kayo, ang pangahawakan po dyan or katibayan ay ang inyong kontrata at saka visa. Yung sinabi ng kanyang agency ay kasinungalingan. So, yung trabaho niya ngayon at yung kontrata niya at visa niya ay nasunod. Ang hindi lang nasunod ay yung sinabi ng kanyang agency na ang trabaho niya pagdating sa Saudi Arabia ay cleaners. Yung visa lang na DH daw ay parang front lang, parang gagamitin lang yon para makapasok sa Saudi Arabia. Guys, yung ganitong kalakaran, ganitong sistema, yung iba yung visa mo sa trabahong in-applyan mo, matagal na po itong nangyayari. Kaya mga mahal kong kababayan, wag po kayong magbase sa sinasabi ng inyong mga agent, ng inyong mga agency. Pagdating po kasi sa abroad, lagi silang nagbabase sa mga papel na pinipirmahan natin. Yun ay ang inyong kontrata. Ang inyong kontrata, yan po ang laban ninyo. Yan po ang gagamitin ninyo para ipaglaban ang inyong karapatan. Pero dahil pinangakuhan siya ng kanyang agency na ang magiging trabaho niya pagdating sa Saudi Arabia ay cleaners, hindi yun natupad. Pero hindi natin ito pwedeng ireklamo dahil yung visa niya at saka kontrata niya ay nasunod naman sa trabaho niya. Pwede lang natin tong ireklamo kung alam nating may paglabag na ang kanyang employer. Kaya kung ano po yung trabahong inapplyan ninyo sa mga agency sa Pilipinas, dapat yun po ang nakalagay sa inyong kontrata. Para pagdating po sa abroad, kung halimbawa maiba naman ang inyong trabaho ninyo, pwede kayong magreklamo at gagamitin nyo po ang kontratang pinirmahan ninyo laban po sa inyong employer. Paano natin ipaglalaban nito na halimbawa sinabi lang ng agency ninyo verbal, pero ang kontrata ninyo DH, tapos visa ninyo DH. Paano po natin to irereklamo kung kayo po mismo alam ninyo na yung kontrata ninyo is DH pero pumirma kayo? So ibig sabihin, pumapayag kayo sa kalokohan ng agency. Paano po namin kayo matutulungan? So, wag po kayo basta-basta maniwala sa mga agency na ang habol lamang ay commission, ang habol lamang ay bayad ni employer. Ang pinaka-importante pag nagtrabaho kayo sa abroad, yung mga papel na pinipirmahan ninyo. So, wag po kayong basta maniwala sa mga agency, sa mga agent na nagsasabi sa inyo dahil hindi po sila ang magtatrabaho. Sila lang ang nagre-recruit, sila ang naghahanap ng aplikante para ibigay sa employer na lumapit sa kanila. Hindi lang DH or cleaners, may mga caregivers, home base pa ang naloloko. Kadalasan din yung mga nag-a-apply ng home base na caregiver, pinapipirma sila ng kontratang DH. Kasi guys, alam nyo, pag DH ang kontratang pinirmahan ninyo, mababa ang sweldo ninyo. Halimbawa, nag-apply kayo sa agency. Ang in-applyan ninyo is caregiver. Sabi nyo, home base. So, pag binigyan kayo ng kontrata na DH, mababa ang sahod kumpara sa caregiver. Malaki po ang sahod ng mga caregivers. Yan po ang pinaka-in-demand na trabaho sa iba't ibang bansa. Kahit po dito sa New Zealand, napaka-in-demand na trabaho ang caregiver, nurses, mga healthcare assistant, yan. Kahit sa Australia, Canada, Japan, Korea, guys, kahit sa ang bansa, in-demand na trabaho po ang caregivers. Kaya wag po kayong papayag na for example, nagtrabaho kayo ng caregivers sa bansang Middle East, tapos papipirmahan kayo ng kontratang DH, wag po kayong papayag kasi mababa po ang sweldo niyan. Pagdating po kasi sa ibang bansa, yung employer na ninyo ang magde-decide kung magkano ang ipapasahod sa inyo. Magbabase lang siya sa rate ng DH, kaya lugi po kayo. Kaya nakakalungkot lang guys yung mga nangyayari sa iba nating mga kababayan, yung mga nangangarap lang mag-abroad, yung gustong magkaroon ng trabaho.
Pero grabe ang nangyayari sa kanila at grabe yung pinagdadaanan nila. Nakakagalit din yung mga agency na mukhang pera. Yung walang pakialam kung ano ang magiging sitwasyon yung mga deploy nilang worker. Ang pinaka-importante sa kanila ay yung magkapera sila at makuha yung commission nila. Hindi naman lahat ng agency is ganyan, mukhang pera or walang pakialam sa mga deployed worker nila. May mga kilala din akong agency na okay at may mga kaibigan din naman ako nagtatrabaho sa agency. Pero yung ibang agency is kakaiba talaga. Wala na silang pakialam sa mga deployed worker nila. Sila pa ang galit pag humihingi ng tulong itong si OFW. Kaya paalala ko po sa mga mahal nating mga kababayan, yung mga aplikante, guys, minsan may kasalanan din tayo. Bakit tayo pumapayag sa sinasabi ng agency? Porke ba sila ang nagbibigay ng trabaho sa inyo? Sila nga ang nagbibigay ng trabaho sa inyo, pero kayo ang magtatrabaho. Kaya sana guys, basahin ninyong maayos kung ano ang papel na pinipirmahan sa inyo. So, nandito lamang po kaming laging nagpapaalala sa inyo hanggat may agency nanloloko ng kanilang aplikante at nanloloko ng ibang tao. Handa po namin kayong tulungan sa abot po ng aming makakaya basta nasa tama po kayo at kailangan kung ano ang reklamo, panindigan po ninyo. At paalala ko lamang po sa lahat ng mga humihingi ng tulong, huwag po kayong gumawa ng kwento. Marami na po kaming na-encounter na yung mga reklamo po nila ay hindi totoo. Kasi kami po mismo ang tumatawag sa kanilang employer at nalalaman po namin ang totoo. Ano nga bang dahilan? Bakit tayo umalis sa bansang Pilipinas? Para sa trabaho, para maghanap ng trabaho, para kumita, para sa pamilya. Walang trabaho madali, lahat mahirap, lahat pagdadaanan mo. Kaya sa mga kababayan natin na takot sa kanilang employer, takot mga tuwiran, takot lumaban, guys, baguhin nyo po ang inyong pag-uugali. Kailangan ninyong maging matapang. Kasi hindi lahat ng oras, hindi lahat ng araw, may mga taong handang tumulong po sa inyo. Kaya pag-aralan nyo po kung paano maging matapang.